Sa Japan, nadismaya ang leader ng Yakuza na si Oyabon dahil 3 sa kanyang mga tauhan ang nabigo siyang pagsilbihan. Bilang parusa, kailangan nilang putulin ang isa sa kanilang mga daliri. Si Joe at ang pangalawang lalaki ay agad na pinutol ang kanilang daliri upang patunayan ang kanilang katapatan, ngunit ang pangatlong lalaki ay nagpanggap lamang na ginawa ito habang itinatago ang kanyang daliri sa likod ng kanyang kamay. Hindi nalinlang si Oyabon at agad niyang pinugutan ng ulo ang lalaki. Pagkatapos nito, inutusan niya si Joe na pumunta sa bayan ng Normal sa Minnesota. Makalipas ang 3 linggo, nananatili si Ulysses sa isang motel sa Normal. Dahil kamakailan lamang pumanaw si Sheriff Gunderson, naroon si Ulysses upang pansamantalang magsilbi bilang sheriff sa loob ng 8 linggo habang hinihintay ng bayan ang halalan para sa bagong sheriff. Sinundo siya ni Deputy Mike at magkasama silang nagtungo sa himpilan ng pulisya. Napakapayapang bayan ng Normal kaya halos wala nang kailangang gawin si Ulysses. Sa tuwing may libreng oras siya, tinatawagan niya ang kanyang asawa at nag-iiwan ng mga voicemail upang ipaalam ang kanyang kalagayan, kahit nahiwalay na sila at nagkasundo na bigyan muna ng espasyo ang isa't isa. Habang nasa biyahe, napansin ni Ulysses ang isang karatula na nagsasabing nakalikom ang bayan ng $16.8 milyong. Nagulat siya na ang isang maliit na komunidad ay nakapag-ipon ng ganoon kalaking halaga. Pagdating sa himpilan ng pulisya, napakabastos ni Tom sa receptionist na si Sally. Mahigpit siyang pinatigil ni Ulysses nang hindi gumagamit ng karahasan. Nagsimulang magreklamo si Tom tungkol sa kanyang kapitbahay, kaya pumayag si Deputy Blaine na asikasuhin ang problema. Pagkatapos nito, ilang oras na ginugol ni Ulysses sa pag-aayos ng mga papeles. Habang lumilipas ang oras, lalo siyang nausisa kaya sinuri niya ang file ni Gunderson at nalaman niyang namatay ito dahil sa hypothermia. Naiwan ni Gunderson ang isang baril na may nakasulat na, "From Dad", kaya kinuha ni Ulysses ang huling bala nito bago niya itinago ang baril sa evidence locker. Pagkatapos, sinuri niya ang armory at namangha siya sa dami ng mga armas doon. Mayroon pang ang mga pampasabog na C4. Tinanong niya si Sally tungkol dito, at ipinaliwanag nitong matapos ang 9/11s, nag-apply si Gunderson sa lahat ng available na anti-terrorism grants. Kinahapunan, nagpatrolya si Ulysses sa bayan at nag-iwan ng tiket sa isang sasakyang pag-aari ng bartender na si Moira. Nagalit ito nang makita ang tiket, ngunit kumalma rin siya nang buksan niya ito dahil nakasulat lamang doon ang mensaheng, "Park better." Pagsapit ng gabi, pumunta si Ulysses sa isang restoran at napansin niyang maraming baril ang nakadisplay sa mga dingding. Ipinaliwanag ng may-ari na ang kanyang lolo ang nangolekta ng mga iyon at lahat ng mga ito ay may laman na bala. Sa telebisyon, ibinalita sa weather report na mas marami pang nyebe ang paparating, at narinig ni Ulysses si Joe na nagrereklamo tungkol sa Minnesota habang nakaupo sa ibang mesa. Nang gabing iyon, nanaginip si Ulysses tungkol sa sunod-sunod na putok ng baril at isang babaeng sumisigaw. Pagkagising niya, may narinig siyang kakaibang ingay sa labas kaya agad niyang kinuha ang kanyang baril at lumabas upang mag-imbestiga. Nakakita siya ng ilang pulang mantsa sa ibabaw ng nyebe at sinundan niya ang mga ito hanggang sa matuklasan niyang isang mus lamang pala ang aksidenteng nakatapon ng pulang pintura dahil nakasabit ang lata sa mga sungay nito. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo sina Ulysses at Mike sa isang hardware store kung saan nakikipagtalo ang may-ari na si Maynard sa isang customer tungkol sa presyo ng mga paninda. Pinaghiwalay sila ng mga pulis, at kinausap sila ni Ulysses ng mahigpit, ngunit hindi nagtagal ay, muli na naman silang nagtalo. Napilitan si Mike na sumigaw upang patigilan sila at sa kanya inilayo ang customer. Pagkatapos, napansin ni Ulysses ang isang cabinet na may napakaraming kandado. Sinabi ni Maynard na naglalaman ito ng mga stump remover, ngunit tumanggi siyang ipaliwanag kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Mary Beth upang hanapin si Ulysses at kinaladkad siya papunta sa kanyang tindahan ng sinulid upang magreklamo dahil maling klase ng sinulid ang ipinadala ng supplier. Napansin ni Ulysses na mayroon siyang police scanner, at sinabi ni Mary Beth na iyon ay dahil nalulungkot siya, ngunit tinawag naman siya ni Mike na pakialamera. Kalaunan, idinaos ang isang memorial para kay Gunderson sa napakagarang bahay nito, at nagtaka si Ulysses kung paano nagawang magkaroon ng ganoong bahay ang isang sheriff. Habang nagbibigay ng talumpati si Mayor Kibner bilang paggunita kay Gunderson, ibinunyag ni Mike na ninakaw niya ang badge mula sa bangkay ni Gunderson bago isara ang kabaong, at pagkatapos ay isinabot niya ito sa dibdib ni Ulysses. Pagkatapos nito, tumingin-tingin si Ulysses sa loob ng bahay at napansin ang isang larawan ni Gunderson kasama si Walter, ang doktor na lumagda sa death certificate ni Gunderson. Sa sandaling iyon, lumapit si Walter at nagsalin ng maiinom, kaya tinanong siya ni Ulysses ng mas maraming detalye tungkol sa pagkamatay ni Gunderson.
Ipinaliwanag ni Walter na si Blaine ang nakakita kay Gunderson sa likod ng bahay, nagyayelong nakahandusay at tanging underwear lamang ang suot. Ayon sa teorya, nagpunta raw ito para mangisda sa yelo, ngunit itinuro ni Ulysses na walang nangingisda sa gabi o kaya'y hubad. Itinuro naman ni Walter ang napakaraming bote ng alak sa mga cabinet at sinabi niyang malakas uminom si Gunderson. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating si Kibner, na pinapaalis si Walter upang magkaroon sila ng pribadong pag-uusap. Sinabi ni Kibner na narinig niyang hindi masyadong mahigpit si Ulysses sa pagpapatupad ng mga batas sa bayan, at inalok niya itong maging permanenteng sheriff. Sinabi rin niyang maaari muna itong mag-isip bago magdesisyon. Pagkaalis ni Kibner, sumilip si Ulysses sa bintana at nakita niyang nakikipagtalo si Blaine kay Alex, ang nag-iisang anak ni Gunderson. Hindi pinayagan ni Blaine si Alex na pumasok sa memorial at pinaalis ito. Kinagabihan, kumain si Ulysses sa restaurant at nagkataong nakasalubong niya si Moira, na niyaya siyang maglaro ng bilyar. Habang nag-uusap sila, paulit-ulit siyang tinatawag ni Moira na "Loman", dahil hindi niya itinuturing si Ulysses bilang isang tunay na sheriff. Matapos magsara ang restaurant, nagpatuloy silang uminom, at ibinahagi ni Ulysses ang kanyang nakaraan. Dati siyang sheriff sa isang maliit na bayan at pinakasalan niya ang kanyang kasintahan noong high school. Isang araw, may isang babaeng nagtungo sa himpilan upang magsumbong na inaabuso siya ng kanyang ama, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Ulysses dahil kilala ang ama nito bilang isang mabuting mamamayan. Makalipas ang ilang panahon, ipinatawag si Ulysses sa bahay ng babae matapos makarinig ng mga putok ng baril ang mga kapitbahay. Pagdating niya roon, sugatan na ang ama ng babae. Nang makita ng babae si Ulysses, muli niyang binaril ang kanyang ama at tuluyang pinatay ito. Pagkatapos ay tinangka niyang barilin si Ulysses, ngunit nauna siyang makaputok kaya napatay niya ang babae. Bagamat ginawa niya iyon bilang pagtatanggol sa sarili, lubhang naapektuhan ang kanyang pag-iisip matapos ang insidente. Iniwan siya ng kanyang asawa at mula noon ay hindi na nito sinasagot ang kanyang mga tawag. Ang pangyayaring iyon ang patuloy na bumabagabag sa kanyang mga panaginip. Kinabukasan, nagising si Ulysses at natuklasang may voicemail mula kay Kibner. Na muling iginigiit na tanggapin niya ang posisyon bilang sheriff. Habang palabas siya, nakita niya si Lori na nahihirapan sa vending machine kaya inalok niya ito ng tulong. Agad namang itinago ni Lori ang kanyang baril at ipinakilala si Ulysses sa kanyang aso. Patuloy na naging magiliw si Ulysses, ngunit napansin niyang may isang taong nasa likuran na ayaw lumapit sa kanila. Matapos ang isa na namang nakababagot na araw ng pag-aasikaso ng mga papeles, pauwi na si Ulysses nang mapahinto siya dahil may isang van na nakaparada sa gilid ng kalsada. Natagpuan niya si Alex sa loob habang may hawak na bote ng whiskey, kaya dali-dali siyang umupo sa tabi nito at napansing may hawak din itong baril. Humigop si Ulysses ng kaunting whiskey at tinanong si Alex tungkol sa naging pagtatalo nila ni Blaine. Ipinaliwanag ni Alex na ayaw ni Kibner na dumalo sila sa memorial dahil magiging istorbo lamang umano sila. Lumalabas na matapos aminin ni Alex na isa siyang non-binary, nagsimula silang diskriminahin ng kanilang ama at ng marami pang tao sa bayan. Sinabi ni Alex na dati ay alam ng mga tao sa bayang iyon ang tama at mali bago pa dumating si Kibner, ngunit mas pinili ng kanilang ama ang bayan kaysa sa sariling anak. Kinuha ni Ulysses ang baril, inalis ang bala nito, at isinama si Alex sa himpilan ng pulisya, kung saan ikinulong niya ito sa isang selda upang magkaroon man lamang ito ng mainit na matutulugan sa gabing iyon. Kinabukasan, biglang umalangaw-ngaw ang alarma sa himpilan, at nagulat ang lahat dahil nagmumula ito sa bangko. Samantala, tinutukan ni Lori at ng kanyang kasintahang si Keith ng baril ang mga kliyente at empleyado hanggang sa ilagay ng manager ang lahat ng pera sa isang bag. Nagalit si Lori nang makitang humigit kumulang $2,000 lamang ang laman nito, at ipinaliwanag ng teller na halos wala nang gumagamit ng cash sa kasalukuyan. Gusto ni Keith na kumuha pa ng mas maraming pera mula sa vault, ngunit nag-alinlangan ang teller habang pasimpleng tumitingin sa mga gwardya, na sina Joe at ang kanyang kaibigang Yakuza. Sa sandaling iyon, inatake sa puso ang isang customer at mabilis na kinuha ang bote ng kanyang gamot mula sa bulsa. Tinulungan ni Lori at Keith na maipainom sa kanya ang gamot, ngunit tumigil pa rin ito sa paghinga. Habang nagsisimulang magsagawa si Keith ng chest compressions, palihim namang nag-dial ng emergency number ang mga gwardya. Sa Japan, narinig ng mga tauhan ni Oyabon ang alarma mula sa isang pager na may tatak na normal, Minnesota. Bigla na lamang sinaksak ni Joe si Keith gamit ang isang kutsilyo, kaya sa matinding galit ay agad na nagpaputok si Lori. Isang bala ang tumama sa leeg ni Keith, at isa pa ang tumama sa mukha ng isang gwardya, dahilan upang hindi sinasadyang mabaril nito si Joe at tumilapon siya papunta sa kabilang silid.
Agad namang tumakbo si Lori papunta kay Keith at napaiyak, ngunit tiniyak niya rito na bahagya lamang siyang nasugatan ng bala at hiniling na ipagpatuloy nila ang pag-alis. Sa mismong sandaling iyon, dumating ang mga pulis. Kakaibang kinakabahan ng mga deputy, at sinabi ni Ulysses sa kanila na maghintay. Habang naglalakad si Ulysses papunta sa pinto, nakatanggap naman si Blaine ng tawag sa telepono na nagsasabing may kailangan siyang gawin. Nang bubuksan na ni Ulysses ang pinto, bigla na lamang nagpaputok sina Blaine at Mike, dahilan upang tumilapon si Ulysses sa salaming pinto. Nakaligtas siya dahil sa suot niyang bulletproof vest at inutusan silang tumigil, ngunit hindi siya pinakinggan kaya napilitan siyang gumanti ng putok. Maraming bala ang sinayang nina Blaine at Mike, ngunit mas mahusay na marksman si Ulysses at ilang putok lamang ang kailangan niya upang matamaan at halos maputol ang tainga ni Blaine. Pagkatapos nito, nagsimulang gumalaw si Ulysses kaya walang pakundangang nagpaputok si Mike sa iba't ibang direksyon kahit pa may mga sibilyang maaaring madamay. Nagawa ring mailipat ni Ulysses sina Lori at Keith sa mas ligtas na pwesto. Ngunit nang buhatin niya ang may sakit na lalaki, tinamaan ito ng bala sa ulo. Nang tumalon sina Ulysses at ang mga magnanakaw sa likod ng counter upang magtago, saka lamang tumigil si Mike sa pagpapaputok at nagtakbuhan palabas ng bangko ang mga nakaligtas. Sa labas, nagsalok si Blaine ng nyebe upang takpan ang sugat sa kanyang tainga. Pagkaraan nito, napansin ni Ulysses na naroon pa rin ang manager ng bangko kaya inutusan niya itong dalhin sila sa vault. Nang mabuksan nila ito, nagulat sina Ulysses at ang mga magnanakaw nang makita ang napakaraming ginto, salapi, at ilang misteryosong mga kahon. Sinamantala ng manager ang pagkakataong iyon upang tumakbo pabalik sa kanyang mesa at kunin ang kanyang baril. Ngunit nadapa siya sa bangkay ng isang tao at aksidenteng pumutok ang baril, dahilan upang mabaril siya sa ulo at mamatay. Samantala, sa kabilang silid, dahan-daang nagkamalay si Joe dahil nailigtas din siya ng kanyang bulletproof vest. Samantala, sinubukan ni Mike na pumasok sa likurang pinto ngunit hindi niya ito mabuksan. Narinig ni Ulysses ang ingay at pinagbabaril ang pinto, kaya napilitang umatras si Mike. Sa loob ng vault, natuklasan ni Lori na may isa pang bala na tumama rin sa likod ni Keith. Nang bumalik si Ulysses, nagkasundo silang tatlo na magtulungan upang makaligtas. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ng bangko at sinagot ito ni Ulysses. Nasa kabilang linya si Kibner, na nasa labas ng bangko kasama ang 12-dosenang mga pulis at armadong sibilyan. Kasabay nito, binuksan ng mga magnanakaw ang mga kahon at natuklasang puno ang mga iyon ng mapanganib na mga sandata. Ipinaliwanag ni Kibner kay Ulysses na maraming maliliit na bayan ang tuluyang namatay o nalugmok sa matinding kahirapan. Upang maiwasan iyon, nakipagkasundo sila sa Yakuza, na kailangang maglipat ng ilegal na kontrabando sa loob ng Estados Unidos. Binabayaran ng bayan ng normal kapalit ng pagtatago ng kontrabando sa kanilang bangko, kaya nananatiling maunlad ang kanilang komunidad. Karamihan sa mga taga-bayan ay pumayag sa planong ito, at si Ulysses ang pinili ni Kibner bilang sheriff dahil sa reputasyon nitong walang pakialam sa kahit ano. Kung matuklasan ng Yakuza na ninakawan ang bangko, papatayin nila ang buong bayan. Kaya kailangang patayin ni Ulysses ang mga magnanakaw, o mamatay kasama nila. Ang naging sagot lamang ni Ulysses ay ibaba ang telepono at tingnan ang natuklasan ng mag-asawa. Habang naabala si Kibner dahil sa isang moose, biglang nawalan ng kuryente ang buong bayan dahil sa malakas na bagyo. Maya-maya, isang projectile ang lumipad palabas ng bangko at tumama kay Kibner, na agad na sumabog at namatay. Lumabas na nagpaputok pala si Ulysses gamit ang bazooka na natagpuan ng mga magnanakaw, ngunit inamin niyang hindi tumama ng tama ang una niyang tira. Pagkatapos nito, lumapit ang tatlo sa pinto at muling nagpaputok si Ulysses. Sa pagkakataong ito, matagumpay niyang pinasabog ang mga sasakyan ng pulis. Nagtakbuhan at nagtalunan ang mga pulis upang makaiwas sa apoy. Nang maubusan ng bala ang bazooka, gumamit na lamang sina Ulysses, Lori, at Keith ng karaniwang mga baril at nagawang makatakas. Habang sinusubukan ng mga pulis na makabawi, nagreklamo si Tom tungkol sa bayan ngunit agad siyang binaril ni Joe. Dahil sa bagyo, naputol ang lahat ng linya ng telepono kaya hindi na-contact ni Joe si Oabon, na kasalukuyang lumilipad papuntang Minnesota dahil iniisip nitong ninakawan na ang kanyang bangko. Sa gitna ng kalsada, namataan ng isang pulis ang tatlo. Pinagtago ni Ulysses ang mag-asawa habang siya naman ay nakipagbarilan. Matapos ang ilang putok, napatay niya ang pulis. Samantala, nagtago ang mga magnanakaw sa isang tindahan ng sinulid, at may narinig si Lori na gumagalaw sa dilim. Nang makasama nila si Ulysses, nagpakita si Mary Beth at nagkunwaring nais silang tulungan.
Ngunit kalaunan ay nabunyag na palabas lamang iyon nang makatanggap ang kanyang radyo ng mensaheng pigilan ang mga tumatakas. Kumuha si Mary Beth ng baril at nagpaputok, kaya napilitang magtago si Ulysses sa likod ng mga estant. Nang masira ng isang bala ang pinto at magsimulang pumasok ang nyebe, muli siyang nag-reload at nagtangkang barilin sila. Sa pagkakataong ito, gumanti ng putok si Lori upang maabala siya habang sinipa naman ni Ulysses ang isang estant papunta sa kanya. Nang maipit si Mary Beth sa mga kasangkapan, sinugod siya ni Lori at inihagis sa ibabaw ng counter. May nakatagong baril doon kaya muli siyang nagpaputok, ngunit mabilis na dinampot ni Lori ang isang karayom at isinaksak ito sa kanyang leeg, na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Matapos balutin ni Ulysses ng tape ang mga sugat ni Keith, sinabi niyang may snowplow sa istasyon ng pulis kaya umalis silang tatlo sa tindahan upang magtungo roon. Nakita sila ng kartero at agad na nagpaputok, dahilan upang mabasag ang bintana ng hardware store at mahulog si Ulysses sa loob nito. Habang tumutunog ang alarma, tiniyak ni Ulysses kina Lori at Keith na ayos lang siya dahil nailigtas siya ng kanyang bulletproof vest at inutusan silang tumakbo. Habang hinahabol ng kartero ang mag-asawa, nakita naman ni Maynard si Ulysses at inatake siya gamit ang isang crowbar. Dumampot si Ulysses ng pala upang ipagtanggol ang sarili, at nauwi ang lahat sa matinding hand-to-hand fight na naging dahilan upang masira rin ang mga sprinkler ng gusali. Habang papaluan na siya ni Maynard gamit ang palakol, mabilis na nag-spray si Ulysses ng insecticide sa mukha nito upang mapigilan siya, pagkatapos ay isinaksak ang isang pako sa kanyang mata. Tumakbo si Maynard upang buksan ang kanyang cabinet, ngunit sa mismong sandaling iyon ay hinampos siya ni Ulysses mula sa likuran. Tumama ang ulo ni Maynard sa cabinet, at sinabi ni Ulysses na tuluyan na siyang pumasok doon at mamatay. Sa loob ng cabinet, nakakita si Ulysses ng mga flare at dinamita. Samantala, sa kalsada, hindi pa rin gaanong nakakalayo sina Lori at Keith dahil patuloy silang nagtatago mula sa humahabol sa kanila. Nang maubusan ng bala ang kartero, nagtago ito sa likod ng isang sasakyan upang mag-reload. Noon ay ibinunyag ni Keith na nakapagnakaw siya ng isang gintong brick, na ginamit niya upang atakihin ang lalaki. Sinubukan siyang tulungan ni Lori, at sa kanilang pag-aagawan, natama ng baril ng kartero ang mga cable na humahawak sa isang malaking karatula. Kalaunan ay naaga ni Keith ang kutsilyo, ngunit naitulak pa rin ng kartero si Lori, na ikinasugat ng kanyang balikat. Pagkatapos ay sinuntok ng kartero si Keith upang mapalayo ito at bumunot ng kutsilyo upang habulin si Lori. Pinulot ni Keith ang baril, ngunit wala na naman itong bala. Sa mismong sandaling iyon, bumagsak ang malaking karatula sa kartero at agad siyang namatay. Sa kasamaang palad, dumating ang mga pulis at agad silang pinaputukan kaya napilitan na namang tumakas ang mga magnanakaw. Biglang may isang nagliliyab na bagay na bumagsak sa gitna ng kalsada. Pinulot ito ng isang pari at napansing flare lamang ito, kaya sinabi niya sa grupo na wala itong panganib. Makalipas ang ilang sandali, mas marami pang flare ang bumagsak, ngunit walang kumilos hanggang sa bigla na lamang itong sumabog. Ang totoo, mga dinamita pala ang mga iyon, at iisang flare lamang ang inihagis ni Ulysses bilang panlilinlang. Maraming lalaki ang agad na namatay sa pagsabog. Tumakbo naman si Mike upang pulutin ang isang dinamita at iligtas ang isang sibilyan. Napatay niya ang apoy nito at buong pagmamalaking sinabi na isa siyang bayani, ngunit sumabog pa rin ang dinamita at napatay siya. Ipinagpatuloy ni Ulysses ang paghahagis ng mga pampasabog hanggang sa halos lahat ng kalaban ay napatay o nawalan ng malay. Samantala, sa garahe ng istasyon ng pulis, matapos ang ilang pagtatangka ay napaandar ni Keith at Lori ang snowplow. Narinig sila ni Sally at agad silang pinuntahan habang may hawak na baril, ngunit nasalubong siya ni Ulysses at nagsimula silang mag-away. Sa gitna ng kanilang labanan, natapilok si Sally sa isang cable at bumagsak sa sahig. Ilang sandali lamang ang lumipas ay bumagsak sa ibabaw niya ang isang sasakyan ng pulis at nadurog siya hanggang sa mamatay. Pagkatapos nito, sinabi ni Ulysses sa dalawa na pagod na siyang takbuhan ang kanyang mga problema. Hiniling niyang umalis na lamang sila at magsimula ng bagong buhay kasama ang ginto. Binuksan niya ang garahe at umalis ang mag-asawa sakay ng snowplow. Mula sa malayo ay nakita ng grupo ang snowplow at nahulaan nilang nasa istasyon ng pulis si Ulysses. Habang inililigtas muna ng mag-asawa ang kanilang aso bago tuluyang umalis, naghahanda naman si Ulysses sa loob ng armory. Ngunit paglabas pa lamang niya ay agad siyang binaril ni Moira. Nailigtas siya ng kanyang bulletproof vest, ngunit halos hindi na siya makahinga. Inabutan siya ni Moira ng isang lalagyan ng alak kapalit ng kanyang mga baril at sinabi nitong tila binago na ni Ulysses ang wakas ng sarili niyang kwento. Inamin ni Ulysses na nagsinungaling siya at ibinunyag na siya nga ang pumatay sa ama ng babae.
Noong panahong iyon ay pakiramdam niya ay tama ang kanyang ginawa, ngunit mula noon ay pakiramdam niya ay naliligaw na siya sa buhay. Pagkatapos ay sinabi ni Ulysses na si Moira ang pumatay kay Gunderson. Ipinaliwanag ni Moira na gusto nang umalis ni Gunderson sa bayan dahil namimiss na nito ang kanyang anak, ngunit hindi pinapayagan ng Yakuza ang sinumang umalis. Kaya nilagyan niya ng pampatulog ang inumin ni Gunderson at kinaladkad ang katawan nito palabas upang mamatay sa matinding lamig, na pinalabas na isa lamang aksidente habang nangingisda. Bigla namang inihagis ng galit na si Alex ang kanyang sinturon sa pagitan ng mga rehas upang mahayla ang baril ni Moira at mapalapit siya. Nang makuha nila ang baril nito, paulit-ulit nila siyang binaril hanggang sa mamatay bilang paghihiganti. Pagkatapos noon, ibinigay ni Ulysses kay Alex ang baril ni Gunderson at hinirang siya bilang bagong deputy. Nang lumitaw ang grupo sa labas ng garahe, lumabas si Alex sakay ng isang truck. Nagtakbuhan ang lahat maliban kay Walter, na nasagasaan ng truck at namatay. Nakita ni Joe ang papalayong truck at napagtantong papunta ito sa bangko. Binangga ni Alex ang truck sa pasukan ng bangko at dali-daling nagtungo sa vault upang ihanda ang dinamita. Kasabay nito, tinawagan ni Ulysses si Blaine sa radyo at sinabi sa grupo na kapag namatay siya ay sasabog ang vault. Gayunpaman, sinabi niyang may alok siyang kasunduan. Natagpuan ng grupo si Ulysses na kumakain ng ice cream sa isang tindahan habang ipinapaliwanag niya ang kanyang plano. Nilinis nila ang bangko upang magmukhang simpleng aksidente lamang sa sasakyan ang nangyari at parang maayos ang lahat. Nagtaka si Joe kung bakit hindi na lang niya patayin agad si Ulysses. Ipinaliwanag naman ni Ulysses na kapag ginawa niya iyon, si Joe rin ang sisisihin sa lahat ng nangyari at papatayin kasama ng buong bayan. Dahil dito, wala nang ibang pagpipilian ang grupo kundi tanggapin ang kasunduan. Sa loob ng ilang oras, nagtulungan ang buong bayan upang linisin ang lahat ng dugo at itago ang mga bangkay. Sa kalsada sa labas ng bayan, sinalubong nina Ulysses at Blaine ang convoy ng Yakuza. Sinabi ni Blaine kay Oyabon na wala silang kuryente dahil sa bagyo at si Ulysses ang pansamantalang namamahala kaya wala itong alam sa nangyari. Nagkunwaring inosente si Ulysses at sinabing walang maaaring pumasok sa kanilang bayan dahil sa bagyo, ngunit nagalit si Oyabon kaya nagpanggap si Ulysses na pagbibigyan niya ito bilang espesyal na kaso. Pinadaan muna nila ang convoy sa pinakamahabang ruta upang makabili ng oras bago tuluyang makarating sa bangko. Samantala, nagpapanggap si Alex bilang isang gwardya habang nakahanda ang detonator. Mabuti na lamang at sinuri ni Oyabon ang vault at nakumpirmang maayos ang lahat kaya natuwa siya. Pagkatapos nito, dinala ng mga pulis ang Yakuza sa isang restaurant upang maghapunan. Habang nagbibigay si Blaine ng talumpati tungkol sa panibagong yugto ng kanilang samahan, binuksan ng waiter ang isang bote ng champagne. Tumalsik ang cork at tumama sa isang dekorasyon. Nang mahulog ito, aksidenteng pumutok ang isang baril na naroon at tinamaan si Oyabon sa ulo, dahilan upang agad itong mamatay. Agad na bumunot ng kanilang mga armas ang mga Yakuza upang makaganti, at nagsimula ang matinding bar-ilan sa loob ng restaurant. Habang nagkakagulo sa bawat sulok, binaril ni Joe si Blaine sa balikat. Nang papatayin na sana niya ito, itinulak siya ni Ulysses at nauwi ang dalawa sa matinding labanan sa kusina gamit ang mga pagkain at iba't ibang kagamitan sa kusina. Ilang beses silang nagsuntukan at nagpalitan ng suntok hanggang sa masaksak ni Joe si Ulysses sa tiyan. Gumanti naman si Ulysses sa pamamagitan ng pagbali sa kamay ni Joe bago niya ito sinaksak sa leeg, na tuluyang ikinamatay nito. Samantala, sa loob ng restaurant, nakahanap si Alex ng maayos na mapagtataguan at nagbigay ng suporta habang patuloy na nagpapalitan ng putok ang lahat. Isa-isang bumagsak ang mga tao hanggang sa sina Alex at Blaine na lamang ang natitirang buhay. Paglabas ni Ulysses mula sa kusina, inalok niya sila ng pie. Pagkatapos ay ibinigay rin niya kay Blaine ang sheriff's badge. Makalipas ang isang buwan, bumalik na sa pagiging isang normal na bayan ang normal, at si Blaine na ang bagong sheriff. Gayunpaman, ang paglitaw ng isang misteryosong lalaking Asyano sa kalsada ay nagpapahiwatig na maaaring hindi pa talaga tapos ang lahat. Samantala, sa Texas, nagtatrabaho na naman si Ulysses bilang pansamantalang sheriff sa ibang lugar, habang si Alex naman ang kanyang deputy. Nang tawagan niya ang kanyang asawa upang ibahagi ang magandang balitang ito, sa wakas ay sinagot na rin ito ang kanyang tawag.